Ang Integrated Community Food Production Program o ICFP ay mga programang naglalayong tugunan ang kakulangan ng masustansyang pagkain at ang problema sa malnutrisyon ng mga kabataang Filipino. Integrated Community Food Production Program is a hunger mitigation program connected to food production. Ang objectives nito is to make available for the poor families foods. Ito ay isang proyekto para tugunan yung kagutuman sa Pilipinas. Sa ilalim ng programang Bottom-up Budgeting Process o BUB, hinikayat natin ang mga local government officials, mga batayang sektor sa lipunan, at mga ahensya ng gobyerno. Local government ang nasa posisyon na mag-implement ng ganitong programa. Iba-iba yung mga components ng ICFP. Merong backyard gardening. Backyard gardening kasi dapat pag kailangan nila ng pagkain, kukunin lang nila sa likod ng bahay nila o sa harapan ng bahay nila. Nandyan lang sa paligid, hindi na sila pupunta sa malayo. Meron ding livestock, halimbawa mga native chicken, pwede ring may kambing at iba pang klase ng livestock. Sa bottom-up budgeting, magbibigay ng pera ang national government para sa mga municipal governments para magtayo ng community vegetable and fruit gardens. Isasama ang mga programang may kinalaman sa pagtugon sa kagutuman ng pamilyang Filipino. Isa sa mga nakikitang problema kung bakit maraming kabataan na hindi nakakapagtapos ay dahil sa gutom, dahil sa malnourishment. So kung matugunan natin yan, ma-ensure natin, may siguro natin na yung estudyante hindi magda-drop out, mananatili sa eskwelahan. Yung isang component din ay community gardening. Itong proyekto na to may payback ito Pag binigyan ka ng isang buto, ibabalik mo isang buto. At yung buto na yan, ilalagay yan sa community gardens. Ito ang programa na vegetable dapat wala hong hybrid. Panay yung native vegetable. Kasi sa hybrid, hindi mo pwedeng itanim yung buto na maani mo. Itong native vegetable, kahit 10 taon itanim mo, paulit-ulit yung maani mo, pareho makuha mong resulta. Upang masiguro din ang pangangalaga sa kalikasan, sisikapin sa ilalim ng programa na siguruhin gagamit ng organic fertilizer kung kinakailangan. Kasama dito yung vermiculture. Para yung pampataba sa mga gulay dun sa home gardens at saka sa community gardens, galing dun sa vermicast na ipoproduce din ng mga families at saka ng communities. Tuturuan natin sila kung paano gagawin yun pagtatanim ng gulay, ng prutas, pag-alaga ng manok, pag-alaga ng bulate para mag-produce ng organic fertilizer. Para yun na yung training nila. Importante yung partnership with the local government, barangay at saka munisipyo or city. Kasi yung barangay or munisipyo o yung city, sila yung mas magsusustain nito Halimbawa, yung identification ng lupa para sa community gardens o yung lalagyan ng vermiculture kasi kailangan nito ng site Meron ding option for fish. May technology din tayo na itinuturo sa mga tao para kung gusto nila, halimbawa mga fishing communities, at kahit mga inland na mga farmers, kung gusto nila na ang source nila ay merong isda. So, ituturo din natin sa kanila yon. O mga programang may kinalaman sa hunger mitigation at ilagay sa kanilang mga Local Poverty Reduction Action Plans o LPRAP bilang mga anti-poverty programs na hihingiin ng mga boss sa ating gobyerno. Ginawa namin dito, nag-pilot muna kami sa 12 barangay, magmulang Abra hanggang Bicol. At napapakita namin na gustong-gusto talaga ng mga tao ang gulayan. Nais ng programa na masiguro na mayroong pagkukunan ng pagkain ang mga mahihirap na Filipino, lalo na sa panahon ng kalamidad at kaguluhan. Ang project implementation ng ICFP ay mag-start yun sa coordination ng mga LPRAT members at ng NAPSI Technical Consultant. Ang LPRAT members at ang NAPSI Technical Consultant ay mag-coordinate
at magkakandak sila ng orientation and capacity building para doon sa ICFP team at ng mga family beneficiaries. Dapat hindi rin mawawala na ang LGU kukuha ng barefoot technicians. Kasi ang barefoot technician ang mag-ensure na may mga home gardens at community gardens. Tinutulak namin, pag pinagugutom, dapat yung pamilya ng nagugutom magtatanim. Ang National Anti-Poverty Commission, kumuha kami ng mga consultants na magtuturo sa mga family beneficiaries, magtuturo sa mga local government units on how to do it. Kasi we would like to ensure na at the end of the project or after 2-3 months, meron na talagang food available for the people. May mga home gardens, actually home farms nga kasi hindi lang siya garden hindi lang siya vegetable and fruits. Pero meron siyang livestock. Bahagi nito ang paghihikayat sa mga mahihirap na pamilya na sila mismo ang tutulong sa kanilang mga sarili upang magbungkal ng sarili nilang mga lupa, gumawa ng hardin, magdilig at mag-alaga ng mga alagang hayop. Mai-involve ka sa economic enterprise kasi hindi mo na problema kung ano ipapakain sa pamilya kasi may gulay ka na. At least gulay, meron ka native chicken o kung ano pa man. Ang programang ito ay dumadaan sa iba't ibang proseso. Mayroong orientasyon, mayroong pagpaplano, at mayroong workshop na tinatawag. Mahalaga yung papel na ginagampanan ng Local Poverty Reduction Action Team. Yung LPRAT na tinatawag natin ay siyang nangunguna dapat sa pag-oorganisa nito. The identification of beneficiaries shall be done by the LPRAT, Local Poverty Reduction Action Team. At mahalaga rin sa mga priority barangays ay makikita dito yung high incidence of malnutrition. Sino ba yung may mataas na malnutrition? Using different kinds of tools like the National Household Targeting System or the CBMS or the Community-Based Management System. Tatawagan ng NAPSI in coordination with the National Nutrition Council ay magko-compare at gagawa ng endline survey para i-compare yung unang baseline survey nila. And secondly, yung sumunod na ron, ko-coordinate ng buong NAPSI yung isang summing up conference. Bibigyan din ito ng pagkakataon na magkaroon ng oportunidad sa karagdagang kita ang mga pamilyang Filipino sa pamamagitan ng pagbebenta sa mga sobra o surplus na aning halaman o mga pinalaking hayop ng mga household families. Ito yung pwedeng alagaan ng isang pamilya, pwedeng kainin rin nila sa kanilang pangangailangan, at ito rin ay pwedeng kung ito'y lalago at marami silang ani, pwede nilang ibenta sa kanilang mga kapitbahay. So meron rin po silang pagkakakitaan maliban lamang sa kanilang pangangailangan sa gutom. Basic component din ng project yung monitoring and evaluation. Kasi gusto nating sukatin yung impact o yung result nitong proyekto na to. Nakabawas ba siya talaga sa malnutrition? Magkano yung income na nadagdag sa family because of this project? At ano-ano yung mga benefits na nakuha ng mga families. Pag sinabi nating institutionalizing at the local government program, yung insertion nitong program sa kanilang municipal development plan, ito yung long-term plan ng mga local government. Gusto namin na maging processors din sila or manufacturers and then marketers, in other words, traders. Maging mga negosyante rin sila. Ang tawag nito sa Ingles ay entrepreneurs. Pero anong kaibahan nito doon sa ordinary entrepreneurs na mga private? Ito, ang ating pinopromote dito ay sa establishment of local or community enterprises. Or ang tawag din dyan ay social enterprises. In other words, ang nakikinabang hindi lang isang pamilya, kundi lahat ng tao, lalo na yung mga mahihirap. Para sa BUB 2015, merong 74 na munisipyo o local government units na benepisyaryo ng Integrated Community Food Production Program mula sa mga probinsya ng Isabela, Pampanga, Batangas, Occidental Mindoro,
Albay, Sorsogon, Negros Occidental, Negros Oriental, Bukidnon, Misamis Oriental, North Cotabato, Tawi-Tawi, Samar. Pag makita ang epekto nitong ganitong programa ng mga local government, talagang papasok sila dito. Masaya rin akong through this program sa NAPSI, which is a different way, which is a different approach on how to eradicate yung malnutrition, lalo na sa mga bata. Masipag naman tayo talagang magtanim dahil agricultural country tayo, no? So ibalik natin sa yung values ng mga Pilipino sa pagtatanim para masiguro na walang magugutom sa atin. Sa household nila, meron silang mga gulayan, merong pag-aalaga ng mga baboy, and then may manukan din. So lahat ng 14 barangay is right now gumagawa nito. Gusto talaga ng mga tao to. Kumbinsido kami na pag aabot na yan ng 400 to 500 municipalities na magkaroon ng community vegetable gardens, makita mo na tumutubo na yung tinanim mo at nakakain na ng mga anak mo, may epekto na ito sa gutom, sa problema ng gutom, sa kabuuan. Yung home gardening na yan ay ibibigay namin sa mga kababaihan. Ito ngayon ang magiging kaagapay na magpaunlad ng home garden para mapaunlad yung kanilang pangangailangan. Pag nasustain yung project, magbe-benefit yung whole municipality. Hindi lang yung tao na itatap mo sa ngayon yung magbe-benefit, but the community and the entire municipality as well. Oh, malaking tulong ito dahil pag patuloy silang magtatanim, patuloy ang kanilang kita at hindi na sila mamumroblema sa kanilang pagkain. Papu, may bagong suporta na ang gobyerno sa atin. Anong programa naman yung sinasabi mo? Ang sabi ni Mayor, makakatulong to sa pagsasaka, sa pag-aalaga ng hayop, at sa pag-ani natin. Wala na magugutom, makakapag-aral na maayos sa mga bata. Di mas mainam kung ganyan. Masaya po kami kasi kahit hindi po beneficiaryo nitong programa, nakikita yung mga garden namin, sila po gumagaya na rin. Mga anak ko maliliit pa lang, nung may gulay na, kahit paano encourage ko na silang kumain ng gulay. Malaking tulong na po ito kasi pag wala kang pera, madali ka makaano ng panggulay mo lang, ibenta mo. Minsan, yung isdang itinitinda, ipalit mo lang, may isda ka na. Magpapasalamat na kami sa NAPSI, lalo na siyempre kay Pinoy. Maganda yung programang ito. Pag ito po na ipalaganap natin sa buong Pilipinas, wala pong magugutom.